Hello mga sisi mga tol! Maligayang pagbabalik muli sa aming channel. Sa pangalan ng aking kapartner na si Toles, kami po muli ang Just Louie Ace. At syempre for today's vlog, ito ay request ng ating sisi na si Maricel Cardines. Ayan, sisi, ito na po ang yung request na kung paano ba ang processing, no? Paano yung proseso sa pag-a-apply kung ikaw ay direct hire. So, ano po ba ang ibig sabihin ng direct hire? Mag-a-apply ka po rito na meron ka ng ready na employer. Okay, so, nangyari din po kasi sa akin yan. Ako po, papunta po talaga dito sa Cyprus ay direct hire. Pero, hindi na po kasi kagaya dati na through POEA, no, para makapunta agad dito sa Cyprus kahit na direct hire. So, dati kasi wala pa naman po mga legit na agency papunta dito sa Cyprus, kundi doon kayo mismo sa POEA, sila mismo magpa-process ng mga papers nyo para makapunta kayo dito sa Cyprus. At alam nyo ba na ang aking employer ay employer po dati ng aking tita. Ayan, because he's been working here last 1990. Ayan. So, 2 years po siyang nanilbihan sa kanyang employer na which is, yun po yung naging employer ko para makapunta rin po ako dito sa Cyprus. At gaya po na sinabi ko, nakapunta po sila dito na wala pa naman po talagang mga agency. At saka alaman po ng lahat, ang tita ko, ang siyang first batch, no? Yung batch po nila, noong time na yon 1990, sila po ang mga kauna-unahang domestic worker dito sa Cyprus. Pati rin po ang nanay ko is galing rin po dito. So, sino ba yung naging amo ng nanay ko? Yun po yung mother ng amo po namin ng tita ko. 2 years pong nanilbihan ang tita ko dito sa amo niya. At nung umuwi na po siya, kinuha po niya ang aking nanay para magtrabaho po sa mother ng mga amo namin ng aking tita. Okay, so sa case ko, ako po ay direct hire dahil meron na nga po akong ready na amo. So, hindi rin po madali, no? Dahil in-interview rin po ako ng aking amo sa Pilipinas. At syempre, nakapasa naman po ako sa kanyang standard, sa aking mga sagot sa kanya. Hindi rin naman po ganun kadali na basta gusto na lang na kukunin kanila. Syempre, meron pa rin po yung interview. At kung hindi ka makakapasa, ay sorry na lang, 'di ba? Pero nagpapasalamat ako dahil nakapasa ako sa standard din naman kasi alam nyo nung nakarating na ako sa bahay ng amo ko, no. Syempre dito sa Limassol, ayan. Stricta po yon. Kaya po pala, kahit pa paano, gusto rin po niya yung mga ex-abroad. Okay, kung ikaw naman, Maricel, ay ex-abroad, okay na okay. Hindi ka rin naman siguro maninibago, lalo na kung galing ka ng mga Middle East, dahil malalaki ang mga bahay sa Middle East. At dito rin naman po sa Cyprus, mostly naman, hindi naman ganong kalalaki. Merong malalaki, merong maliliit, ganyan. So, kagaya ko dito kay Lola is maliit lang bahay namin. Pero sa Limassol, nako, mansion yon. Kaya, hindi rin naman ako nakatagal doon, siguro 1 year and 9 months. Okay, so mapunta tayo sa processing ng direct hire. Ang sasabihin ko po ngayon sa inyo, ito po ay ang aking karanasan sa aking pag-a-apply, no, bilang direct hire. Unlike po dati, noong time ng aking tita at ng aking nanay sa pag-a-apply dito, through POEA po sila talaga. Or ngayon ay ang DMW. Pero, nung time ko na po, 2015, kailangan na rin po talagang i-process ang ating mga papers sa mga legit na agency papunta rito sa Cyprus. Kung itatanong mo kung sino ba ang magbibigay ng agency sa'yo or ng agent, ganito po yan. Ang amo nyo sa Cyprus, hahanap po sila ng agency dito na meron pong tie-up sa Pilipinas. Ngayon po, tatawagan po kayo ng iyong employer para ibigay ang number ng agency or ng agent na siyang hahawak sa inyo para ayusin or turuan ka mag-process ng iyong mga papers. Pero, magka-connect po kayo, no? At yung agency na yun ay siya ring connected dito sa Cyprus dahil meron din pong agency rito. Ano-ano nga ba ang mga requirements? Medical, TESDA, PIDOS, high school diploma, birth certificate, information sheet from POEA. Okay, so medical, ayan. Sa medical muna tayo. Sila po ang magbibigay ng referral para makapagpa-medical kayo. So, yung pong agent nyo ang magbibigay ng referral. Hindi po pwede na basta lang kayo pupunta sa kung saang medical laboratory
para ma-examine kayo or ma-analysis po kayo, no? Or ma-medical kayo like x-ray, mga fecalysis, mga urinalysis, diba? Yan naman po talaga yung kadalasan ng medical. Okay, kung wala po kayong referral from your agent or from your agency, hindi naman po nila i-honor yan doon sa DOH. Kasi kailangan din po ang yung medical ay meron din pong stamp from DOH. Dahil nangyari na po sa akin yan, nagpunta lang po kami doon ng nanay ko, no? Dahil nga nagpa-medical na ako, dahil akala po namin is makakamura kami kung sakaling hindi na po agent yung maglalakad ng papers ko. So, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo is magtiwala lang sa agency or agent nyo. Sundin nyo lang po sila. Next is TESDA. Ayan. So, ako rin po kasi dati, nag-training pa po at nagbayad. Pero, alam ko po sa ngayon is nire-renew na lang po ang TESDA kung kayo po ay ex-abroad at nakapag-TESDA na. Meron po kayong TESDA certificate. Ayan. So, hindi na po ganun kamahal ang babayaran nyo. Okay. So, pwede rin po kayong magtanong about dyan sa inyong mga agent or agency. Okay. Ang PIDOS naman po. Alam naman po natin ang PIDOS. Ayan po ay kapag malapit na tayong aalis, siyempre magpipidos na po tayo. So, isa po yan sa mga requirements. About naman po sa high school diploma, kailangan pupunta po kayo sa DepEd office. Ayan, para makakuha po kayo ng original copy na kung talagang kayo po ba ay nakagraduate ng high school. At kung sa college naman, pupunta naman po kayo sa CHED. Ang birth certificate ko naman po ay pina-red ribbon sa DFA na ngayon po ay apostille na. At kumuha din po ako ng information sheet. Ano po ba itong information sheet na kailangan kunin sa POEA? Ito po ay ang report na kung saan nagtrabaho po kayo bilang ex-abroad. Kung halimbawang nag-abroad na po kayo sa Middle East o kung saang bansa man, makikita po sa information sheet nyo ang mga naging amo nyo. About naman po sa placement fee, nagbayad po ako sa aking agent at ang agent ko, turn over naman po sa agency na kung saan doon po ipaprocess ang lahat ng aking mga papers para po makapasok sa POEA. Lagi lang po kayong ko-connect sa inyong agent, no? Huwag po kayong matatakot, lalo na kung amo nyo po mula dito sa Cyprus ang nagbigay ng agent na yon. At syempre, hindi lang po tayo ang gumagasto sa Pilipinas, kundi ang ating mga amo rin dito sa Cyprus. At after nyo nga makabayad ng placement fee, pupunta na po kayo sa agency na kung saan ipaprocess ang papers nyo at doon papipirmahin na po kayo ng kontrata. Ano ba yung mga kontrata na ito? Ito po yung kontrata para magkaroon na po kayo ng visa papunta dito sa Cyprus. Ayan, Marcel Cardines ang aking experience bilang direct hire dito sa bansang Cyprus. At para naman po sa iyong katanungan, please comment below or mag-message ka lang sa aming Facebook page, Just Louie Ace. Ayan, sana meron kayo natutunan sa ating video for today. At syempre, kung informative sa inyo ang vlog na ito, please don't forget to subscribe. At syempre, click nyo din ang bell button para updated kayo palagi sa mga video namin ni Tol Ace. Ayan, hanggang sa susunod muli. Maraming pong salamat. Bye-bye!